Welcome sa Recap Tube. Sa nakaraan natin video walang kahirap-hirap ang ating bida na pinagpapaslang ang mga hukbo ng tatlong langgam na lord, at inamin din ng ating bida na galing siya sa upper realm. Please subscribe and like, maraming salamat po. Pagkalipas ng kalahating buwan, ang pagtalo ni Master Go sa tatlong lord sa labas ng Taishuan Sacred Land ay mabilis na kumalat. Habang sa labas na bahagi ng Central States makikita natin ang apat na chismoso na nag-uusap tungkol sa Taishuan Sacred Land at sinasabing maswerte dahil nakahanap sila ng isa pang malakas na tao matapos ang pagkamatay ni Supreme Elder Su. Sinasabi pa ng isang chismoso na ito ay dahil sa anak ni Archbishop Su, na kilala bilang pinakamagandang babae sa Eastern Wilderness. Pati si Ye Chen ay di nakaligtas sa mga chismoso, minamaliit nila ito dahil puro tapang lang pero wala siyang utak. Sa kabila ng kanilang pag-uusap ay may lalaking nakabalabal ang nakikinig sa kanilang usapan. Patuloy pa ng isang chismoso kung saan kumukuha ng kapal ng mukha si Ye Chen para magustuhan din siya ng pinakamagandang babae sa Eastern Wilderness. Habang abala ang mga chismoso sa pag-insulto kay Ye Chen, napansin nila ang paglitaw ng isang spell sa ibaba nila. Nagtaka sila kung ano ito. Sa isang bigkas ng misteryosong lalaki, nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa kinaroroonan ng mga chismoso, na nagdulot ng kanilang kamatayan. Hindi nagtagal ang responsable sa pagsabog ay walang iba kundi si Ye Chen habang mariing niyang sinasabi na nangangakong ibabalik ang kahihiyan ng daan-daan beses sa Taishuan Sacred Land. Samantala, sa isang malaking bulwagan ng Taishuan Sacred Land, malakas na tawa ng Archbishop at papuri kay Master Go, gayon din ang tatlong lord dahil sa pagpapatawad sa kanilang mga buhay, habang si Miss Su ay tumatawa sa kanilang parang batang asal. Biro ni Master Go na pwede niyang utusan ang tatlong lord na magkwento pa ng kawili-wili kung magugustuhan ni Miss Su ang kwento. Bago siya makasagot, dumating ang isang imbitasyon mula sa Great Xia Dynasty, mula sa ikatlong prinsipe, na nag-anyaya sa mga makapangyarihang kabataan para sa isang politikal na pulong, pero si Master Go ay wala pang ideya sa Xia Dynasty. Kaya't pinaliwanag ni Miss Su sa kanya na ang maharlikang pamilya mula sa Central Estate at walang nakakaalam kung gaano talaga sila kalakas, may usap-usapan na may isang bihasang maestro na nagmula sa kanila ilang libong taon na ang nakalipas. Tungkol naman sa ikatlong prinsipe, alam ng lahat na may malakas na tunog na narinig sa loob ng 3,000 milya noong araw ng kanyang kapanganakan, na nagpapakita ng walang hanggan niyang potensyal. Napaisip si Master Gu ang marka na iniwan niya sa convergence pill na ibinigay kay Yanji, ay pinapahiwatig na si Ye Chen ay patungo rin sa Central Estate. Napangiti siya sa hindi niya inaasahang pagkakataon na maaga siyang makakahanap ng bagong biktima. Kaya't inutos niya kay Miss Su na aalis sila makalipas ang 3 araw. Pagkaalis ni Miss Su sa silid, kasunod ng pagtawag ni Master Go sa kanyang alagad, at tinanong kung tama sa kanyang natatandaan na si Old Ming ay mula din sa Central State, kinumpirma ni Old Ming na tama ang kanyang mga sinabi. Sa sagot, kaya ibinalita ni Master Gu ang magandang balita at inalok si Ming Lao ng pagkakataong dalawin ang kanyang pamilya. Sumilay ang kasiyahan kay Old Ming sa kanyang narinig at labis ang pasasalamat niya kay Master Go. Pagkalipas ng 3 araw, lumipat ang tagpo sa isang akademya sa Central States, kung saan nahuli ng isang guro ang estudyanteng si Lin Qin na natutulog sa klase. Pagkatapos pag-alitan, biglang tumayo si Lin Qin, sumisigaw ng mga walang kabuluhang salita at sinasabing siya ay isang hari. Tinawanan siya ng mga kaklase, ngunit naguluhan si Lin Qin, nagtatanong kung sino sila at nasaan siya. Sa biro ng isang estudyante, sinabi na si Lin Qin ay sinapian ng nalalabing kaluluwa ng Heaven Destroyer Divine King. Sa sandaling iyon, isang lumilipad na bangka ang lumitaw sa langit na sakay si Master Gu. Ipinahayag ng system interface na may bagong Fortune's Chosen na paparating. Nang makita ito ng ating bida, hindi niya maiwasang matuwa sa bago niyang biktima. Sandaling lumipat ang kwento kung saan sa tahanan ng pamilya ni Old Ming ay may isang pagpupulong na nagaganap.
Ipinahayag ng Great Elder na naramdaman niya ang presensya ng kanilang ancestor, na nagbigay gulat sa lahat, kaya't kinumpirma nila kung tinutukoy ba ng matanda ang umakyat sa upper realm ng 1,000 taon na ang nakalipas. Tumugon naman ang matanda na tama ang kanilang hinala na si Ancestor Lao Ming ang kanyang naramdaman, sa kanilang narinig. Agad naman ito ikinatuwa ng lahat sa magandang balita. Bumalik ang kwento kung saan patuloy ang paglalakbay ng ating bida at natutunan niya ang halaga ng kapalaran ni Ye Chen ay 230 lamang at naunawaan niya na habang tumataas ang halaga ng kapalaran ng host, bumababa ang kapalaran ng piniling tao. Neraalisa din niya na ang kanyang paglitaw bilang isang hindi kilalang variable ay nagpahirap sa mga langit na protektahan ang napiling tao. Dumating si Miss Su at napansin ni Master Gu na tumaas ang kanyang halaga ng kapalaran, na nangangahulugang mayroon siyang mas maraming lihim. Samantala, kumalat ang tsismis na bumalik na ang ninuno ng pamilya Lin mula sa mas mababang kaharian. Pati si Ye Chen ay narinig ang balita at naisip na magtago doon habang naghahanap ng kayamanan. Nang dumating sina Master Gu at ang kanyang mga kasama, magiliw silang tinanggap ng pamilya Lin, na itinuring siyang mahalagang bisita. Inutusan ni Master Gu si Old Ming na mag-enjoy kasama ang kanyang pamilya. Habang sa kabilang banda ang mga pamilya ni Ming Lao ay hindi makapagsalita sa gulat dahil ang pinagmamalaki nilang ancestor ay tagapagsilbi lang ng isang bata, naisipan ni Master Go na mamasyal muna kasama si Miss Su habang abala pa si Old Ming. Pinakilala ng pamilya Lin si Quihan bilang gabay, na masayang ipinakilala ang sarili kay Master Gu. Pinuri niya ang kanyang pangalan at napansin na ang kanyang halaga ng kapalaran ay 200. Si Lin Tian, na nanunood sa gilid, ay nakaramdam ng kirot at naunawaan na ang orihinal na may-ari ng katawan ay nabighani sa sariling kapatid na si Quihan. Hindi niya matanggap sa sarili na siya bilang isang God Slaughter King sa nakaraan niyang buhay ay naaapektuhan ng ganitong damdamin. Nabigla siya nang makita niya ang katawan ni Miss Su na nagtataglay ng 9 profound beauty physique. Napagtanto niya na kung mare-refine niya ito ay maaring magamot agad ang sakit ng kanyang nararamdaman. Kaya't sumilay ang puso niyang ngiti, hindi niya inaasahan na ang batang master ay may ganitong mahalagang kayamanan. Napansin ni Master Gu ang maitim na balak ni Lin Tian at ang kanyang halaga ng kapalaran na 500, na nagpapahiwatig ng puot, malamang dahil kay Quihan. Bagamat natagpuan niyang kakaiba si Lin Tian, nagpasya siyang huwag muna itong saktan. Habang sila'y naglalakad, ikinwento ni Quihan ang tungkol sa kanyang kapatid at inilarawan rin niya kung paanong si Lin Tian, na dating irresponsible, ay naging seryoso sa pag-aaral ng cultivation at nagtagumpay, ipinapakita ang kanyang talento sa medisina at formations. Sa katunayan, itinama pa ni Lin Tian ang pagkakamali ng isang elder. Pinakalma siya ni Master Gu, na kinikilala ang pagbabago ni Lin Tian dahil sa mga pagsusumikap niya, kahit naging mahigpit siya minsan. Pinasalamatan ni Quihan si Master Gu sa kanyang pag-unawa. Bagamat humahanga si Quihan sa pagbabago ng kanyang kapatid, hindi pa rin siya makapaniwala sa mabilis na pagbabago niya kaya't nagtanong siya kay Master Gu kung paano nagawang perpekto ni Lin Tian ang mga pills nang walang breakthrough. Sinagot siya ni Master Gu kung ang isang cultivator na wala pa sa antas ng spiritual sea realm ay malabong makagawa ng perpektong pill at tinanong sa kanya kung mayroon bang nawawalang sinaunang teknik sa pamilya Lin, na itinuro sa kanya. Nagsimulang magduda si Quihan sa kanyang narinig. Napansin ni Master Go ang pagbabago ng ekspresyon ni Quihan kaya't natuwa siya dahil mas madali ito kaysa sa kanyang inaasahan, ang pag-aani sa bagong fortunes chosen. Ipinaalam ng system interface kay Master Gu ang patakaran tungkol sa pag-clear ng fortune value ng mga napiling tao at ang mga dagdag na gantimpala mula sa system. Dahil dito, ipinagpaliban ni Master Gu ang kanyang mga plano kay Ye Chen upang magtuon ng pansin sa kanya. Kalaunan, gumawa si Quihan ng mga spirit cakes para kay Master Gu, ngunit si Miss Su ang tumanggap nito sa kanyang lugar.
Umalis si Qihan upang huwag silang abalahin, habang iniisip ni Miss Su ang mabilis na pagkakuha ni Master Gu ng tiwala ni Qihan. Biglang lumitaw si Master Gu at tinanong siya kung nagseselos siya. Sinagot niya na may kakaibang pamamaraan si Master Gu, at kung nanaisin nito, maaaring manatili si Qihan sa kanyang tabi. Sa ibang eksena, nakasalubong ni Lady Lin si Lin Tian na pauwi at binalaan siya ni Lin Tian na lumayo kay Master Gu. Tumuto si Lady Lin, sinasabing mabait at magalang si Master Gu, samantalang si Lin Tian ay kulang sa maraming bagay. Tinawag ni Lin Tian na tanga si Lady Lin at umalis, iniisip ni Qihan ang mga pagbabago ng kapatid, noon, ni hindi siya kikilos kapag sinabi niyang mag-cultivate, pero ngayon, nawawala siya ng ilang araw. Maaari kayang tumatanggap siya ng gabay mula sa isang eksperto o di kaya may ibang kaluluwa sa kanya. Ipinaalam ng system interface kay Master Gu ang pagbabago ng ugali ni Qihan at ang kanyang hinala kay Lin Tian. Bumaba ang fortune value ni Lin Tian ng 50, habang tumaas ang fortune value ni Master Gu ng 250. Nabatid ni Master Gu na malapit na siyang atakihin ni Lin Tian. Samantala sa gitna ng kagubatan kung saan makikita natin si Lin Tian na minumura si Master Gu, dahil sa pagsira ng relasyon nila ni Qihan at ang plano niya sana ay mapalapit kay Miss Su bago harapin si Master Gu. Pero ngayon, dahil sabik siyang mamatay tutulungan niya ito. Naghanda si Lin Tian na sumalakay gamit ang The Heavenly Demon Outlaw Curse, kahit pa isakripisyo niya ang 15 taon ng kanyang buhay. Nang maramdaman ni Master Gu ang curse, nakilala niya ang demonic aura na galing sa Heavenly Demon Outlaw Curse pero sa kasalukuyan cultivation level ni Lin Tian, gaano ba kalakas ang sumpa na magagawa niya? Kasunod nito ang pagpapalabas ng demonic technique ni Master Gu. Nang makita niya ang demonic technique, itinuturing niya itong insulto kaysa banta. Sa isang mabilis na pag-atake ni Master Gu, walang kahirap-hirap na kinuha ang demonic core, kasabay nito, ang pagwasak ng core at pagsabog ng demonic aura nito na nagdulot ng matinding bugso ng enerhiya sa ere dahilan para bumalik ang sumpa kay Lin Tian. Agad ito naramdaman ni Old Ming at nakilala kaya't nabahala siya sa kalagayan ng kanyang master, pati ang ibang cultivator naramdaman ang pagsabog ng enerhiya galing sa Lin family. Samantala sa tahanan ni Lin Tian ay malubha ang natanggap niyang pinsala matapos mabigo ang kanyang pag-atake, at sa isip-isip niya, di siya makapaniwala na kayang ibalik sa kanya ang ginawa niyang sumpa. Bumalik ang eksena sa silid ni Master Gu kung saan nakakuha siya ng isang lifespan pill, hindi niya inaakala sa kabila ng mababang level ng demonic course nito ay magbibigay sa kanya ng dagdag na buhay. Pinasalamatan niya si Lin Tian sa pagbibigay sa kanya ng maagang regalo. Ipinabatid ng system na bumaba ang buhay ni Lin Tian at bumagsak ang kanyang fortune value ng 150, habang tumaas ang faith value ni Master Gu ng 750. Umiti si Master Gu, itinuturing si Lin Tian na kanyang pinakamalaking kalaban. Habang nagtitipon ang mga tao sa labas ng tirahan ni Master Gu upang humingi ng kapatawaran, nagpasya ang mga elder ng clan na hanapin ang may kasalanan para maibalik ang kanilang dangal. Habang pinanood sila ni Master Gu na umalis iniinsulto niya si Lin Tian sa kanyang kahinaan. Samantala sa tahanan ni Lin Tian kumatok si Qihan sa pintuan nito at hinimok siyang lumabas. Alam ni Lin Tian na siya'y nasa panganib, kaya nagpanggap siyang patay at balak buhayin ang sarili gamit ang ipinagbabawal na soul arts. Habang hinahanda niya ang kanyang plano, nagbigkas siya ng huling salita kay Master Gu, na magkikita pa sila at siya ang papatay sa kanya, kasabay ng huli niyang salita ang mabilis niyang pag-atake, sa kanyang puso na nagdulot ng matinding pinsala ni Lin Tian, at nang buksan ni Qihan ang pinto nagulat siya sa kanyang nakita. Kinabukasan nagtipon ang lahat upang humarap kay Master Gu. Inaako ni Old Ming ang kanyang kapabayaan kaya't hiniling nito na parusahan siya. Ngunit di niya pinansin ang hiling nito, tinanong lang siya kung nahanap ba nila ang may sala.
Sumagot si Old Ming na natagpuan nila ang may sala ngunit. Sandaling tumahimik ang lahat, di nila alam kung paano nila masasabi sa kanya ang mga nangyari. Napansin naman ito ni Master Go na ang lahat ay nababahala magsalita kaya't muli siya nagtanong kung anong nangyari sa kanila. Naglakas loob ang ama ni Quinlan, habang kinakabahan niyang pinahayag kay Master Go, na ang umatake sa kanya ay si Lin Tian na galing sa kanilang clan pero, patay na siya at naliligo sa sarili niyang dugo. Sa kanyang sinabi ay bahagyang nagpagulat sa ating bida na may halong pagtataka.